Sa hamon sa teknikal na pagsasalin, ito ay may limang iba't ibang hamon na teknikal na pagsasalin. Una ay ang kaugnayan ng simulaang lengguwahe sa tunguhang lengguwahe. Pangalawa ay ang pagsasalin ng mga terminolohiya. Pangatlo ay ang kakayahang magsaliksik. Pang-apat ay ang kaalaman sa sulating isasalin. At ang panghuli ay ang consistency. Ang kaugnayan ng simulaing lengguwahe sa tunguhang lengguwahe ay mahalaga upang tiyakin ang mga impormasyon na isasalin ay tama at epektibo para sa mga mambabasa. Halimbawa, kapag isinasalin ang isang teknikal na teksto mula sa Ingles patungo sa Filipino, kinakailangang siguraduhin na uunawaan ng tagasalin ang mga kahulugan at konsepto ng simulaing lengguwahe upang maipahayag ito sa tunguhang lengguwahe ng wasto at malinaw. Sa pagsasalin sa mga terminolohiya, mahalaga ang pagiging maalam sa espesyalisadong wika ng agham at teknolohiya. Halimbawa, ang pagsasalin ng mga salitang tulad ng DNA sequencing sa Filipino ay nangangailangan ng kaalaman at siyentipikong terminolohiya upang matiyak ang tamang paggamit at pagkakaintindi ng mga mambabasa. Ang kakayahang magsaliksik ay mahalaga sa pagsasalin ng mga teksto, lalo na sa mga bagong paksang teknikal. Mahalaga para sa tagasalin na maging maalam sa mga kaugnayan na akda at pananaliksik upang mapanatili ang kawastuhan at kausayan ng isasalin na teksto. Sunod naman ay hindi sapat na maging mangmang ang mga tagasalin sa paksa ng isasalin. Kailangang may sapat na kaalaman siya sa paksa upang maisalin ito ng tama at maipakita ang kahulugan ng tunguhang lengguwahe. Halimbawa, kung isasalin ng isang medical na teksto, mahalagang may alam ang tagasalin sa mga terminolohiyang medical at konsepto upang upang hindi magkaroon ng maling pagkakaunawa o pag-uunawa ng isang mambabasa. At ang panghuli ay ang pagiging consistent sa paggamit ng tamang bukabularyo at terminolohiya ay mahalaga sa pagsasalin ng mga teksto. Ito ay magbibigay ng kahulugan at katiyakan sa mga mambabasa. Halimbawa, ang pagkakaroon ng listahan sa mga teknikal na terminolohiya bilang isang diksyonaryo ay makakatulong sa pagiging consistent at wasto ng pagsasalin sa iba't ibang larangan ng agham at teknolohiya. Ngayon ay pumunta naman tayo dito sa iba't ibang paraan ng pagsasalin sa psikolohiya. Una rito ay ang tahasang panghihiram o ang tinatawag na salitang angkat. Ito ay walang pagbabago sa salita ayon sa kahulugan at spelling nito sa wikang pinaghiraman. Halimbawa na lang nito ay ang libido, ego, palus, homilet at iba pa. Pangalawa ay ang paimbabaw na pag-angkin ng bigkas at spelling ang tinatawag na saling paimbabaw. Ito ay ang panghihiram ng tunog, pag-angkat ng buong kahulugan ngunit menodipika ang spelling ayon sa ortografiyang Filipino. Halimbawa na lang nito ay hypothesis o sa Ingles ay hypothesis, attitude, psychological, emosyon, reinforcement at iba pa. Pangatlo ay ang pagsunod sa sintaktikang Filipino o ang saling gramatikal.
Halos walang pagkakaiba ito sa ikalawang pamamaraan dahil binago lamang ang pag-iibang tunog o bigkas at spelling na walang kahulugan. Ang pagsasaayos ng mga component ng isang ekspresyon tulad ng social interaction o sa Ingles ay social interaction para maging interaksyong sosyal ay nakabase sa kaalaman ng gagamit kung madulas ang wikang natural na pinagsasalinan. Pang-apat ay ang pagdukal sa wikang pinagsasalinan o ang saling angkop. Ito ay ang paghanap sa higit na makabuluhang tumbasan sa halip na higit na lantarang manghiram ng matapat sa orihinal. Ito ay lumalabas na higit na dalisay o malapit ang saling ito sa karanasang Filipino. Halimbawa na lang nito ay ang tulay o intermediary, pakikipagkapwa o social interaction. Panguli ay ang pagtugaygay sa orihinal o pinaghiram ang wika at kultura ang saling tapat. Ito ay ang rasyonal sa ganitong pagsasalin ay pagkilala na palaganapin ang ideya na may layuning galing sa labas. Halimbawa na lang nito ay ang pagpapahalaga o sa Ingles ay value, hustong gulang para sa maturity, at ang OTY o ang tinatawag na salitang angkat na walang pagbabago sa salita ayon sa kahulugan at spelling nito sa wikang pinaghiraman. At yun lamang po ang aming tinalakay na mga paksa. Salamat sa pakikinig.